Sa lahat po ng teacher ay nais po nating pasalamatan sila sa kanilang kabayanihan. Pinagdiwang po yung National or World Teachers Day. Ito isang pag-alala sa lahat ng mga guro na naglaan ng buhay. Parang ka ng mga estudyante ay mag-ihanda sa kinabukasan. Ganun din po, nagpapasalamat po ko sa lahat ng mga bumati po sa amin. Sa lahat po ng pastor ng Christ-Centered Life City Church ay malugod po nating pinapaabot ang dakilang buwan na ito ay para sa atin. Salamat po sa lahat ng mga nagtalaga ng kanilang mga buhay upang ang gawain ay patuloy pong katuwang sa gawain kamanggagawa sa Panginoon at kasamang alipin ng ating Panginoon Jesus. In view of God's mercy, ito po yung aking nais na talakayin sa umaga ito. Meron po siguro magandang ibinigay sa atin ng Panginoon ay yung ating katawan ay maging kompleto. Yung our body is complete as it is function. Hindi lahat ng tao ay mabigyan ng opportunity na mag-enjoy sa kanila pong katawan, kanilang health, sapagkat may mga tao po na may mga kapansanan. Ako po ay naging disabled because of my sickness, because of atake na aking pong naranasan way back 17 years ago. At ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanya pong kabutihan for so many years ay hindi siya nakulang. Last Monday po ay na-stroke si Brother Joseph sa Manipalo na napagkamalang pang may COVID. Ang unang test ay positive. Ngunit yung pangalawang test ay naging negative. If it is the work of God, praise God. At siya ngayon ay conscious na at gusto nang uminom ng pineapple juice. Salamat sa Panginoon sa progression na binibigay sa kanya ng Panginoon sapagkat ito'y palagay ko ay pangalawang buhay na rin katulad po ng iyong lingkod na nakaranas pa ng mga ganito mga karanasan sa buhay na kumisan ay hindi ma-explain kung bakit. And to start with ay ang tao po kasi ay meron lang isang katawan na dapat ingatan. We are responsible of our body. Ang lahat po ng mga magaganap dyan ay kalahati dyan ay dahil sa maling desisyon o maling practice sa buhay. Kanina ay tinatalakay ni Sister Susan yung tamang pagkain, exercise, yung disiplina, na kapag hindi natin ito ginawa, we will suffer the consequences. At salamat sapagkat from time to time may mga information na binibigay sa atin ang mundong ito kung paano ito ingatan, anong mga dapat gawin, dapat kainin, dapat ayusin. Ang tao po ay very much conscious sa kanyang katawan, lalo na pa yung mga babae. Ang mundong ito ay masyadong involved sa pagpapaganda ng katawan ng tao. Mga kababaihan, lahat ng pwedeng gawin. Yung katawan na yan ay pinaputi, iba tinatuan, iba naman ay pinalakas, nilagyan ng muscle, nag-exercise, dinayet, pinaliit, pinalaki, dinagdagan, kinulayan, pinayos, pinaganda, and you can say everything. Sa katawan na yan ay isang blessing ng Panginoon. Last week ay sa Hidbalaga ay segment po doon yung 4 na artificial legs at 3 artificial eye. At nakamangha sapagkat ang iba ay inborn, iba naman ay disgrasya, iba nabangga, at iba pa. Different stories, so to speak. Well, anyway, salamat sapagkat sa kalamay sa atin ay buong katawan. Yung katawan na yan ay darating ang panahon na manghihina.
kakasakit. Kakaroon ng diferensya. Gagamutin, ayusin. At sapagat sa panahon natin ngayon, ang lahat ay very informative na. Karoon na ng masyadong isolation sa knowledge ng tao. Nasa atin na po yung responsibility paano ito gagamitin. It's either two-way lang. Kapag hindi natin ito ginamit para sa Panginoon, you are using our body for the glory of Satan. At sapagat sa lamang ito, we have to decide whether you use it to the Lord or to Satan. Nung tayo po hindi pa born again, isang nature lang meron tayo at yan ay yung sinful nature. At ang Diyos ay nakita yung napakalaking kakulangan ng pangailangan ng tao ay kinakailangan mapuno ayon sa kanyang plano. Ibalik yung nawalang image at likeness ng Diyos na in-invest sa tao at dahil sa kasalanan, tuluyan itong natunaw. Isang tao ay masyadong na-engage sa kasalanan. To the point na in-enjoy na nila at naging normal na ito sa kanilang buhay at without any conviction ay naging way of life na yung lahat ng kanilang ginagawa without thinking na meron pa ng buhay na wala hanggan. At kinakailangan mong makarating doon, ay kinakailangan mo na isang vehicle at yung katawan na ito ay gagamitin mo. It's either for the glory of God or for Satan worship. Yung katawan na yun ay may kanya-kanya mga function na contribute para ikaw ay maging normal at enjoy mo yung lahat ng pwede mong enjoy. At nasa yun na naman kung paano mo ito gagawin, gagamitin, ingatan, at ayusin. Ang lahat ng mga yan, yung mga minor na pwede mong gawin ay you are responsible of that at yung major naman ay there is a payment. At kapag hindi ka naging matalino sa mga pagpapasya, paano ito gagamitin? Para isang regalo, paano ito gagamitin? At kinakailangan ito gamitin ayon sa design ng Panginoon, layunin ng Diyos, para yung kanyang purpose at function ay may open. And at the end of the day, yung katawan na ay magbibigay sulit. Every inch, every part ng iyong katawan, may layunin ng Diyos. Yung katawan na yun ay ginawa ng Diyos na perfect, wala ng mga pangailangan, wala ng kakulangan, kinakailangan na lamang na i-develop yung giftings na ibigay siya ng Panginoon. At ayon sa interest na ibigay siya ng Diyos, kinakailangan linangin, pag-usayan, pagbutihin. Hindi tayo pinanganak ng magaling na kagad. Si Scott ay nag-aral mag-drum, parang bago natuto. May mga bagay na kinakailangan ma-counter yung interest para yung design ng yung puso ay magamit ayon sa yung pangarap sa buhay. This starts with there's an urge to sacrifice for God. Meron po siya mga requirements para yung katawan na ito ay magamit. Hindi gumagamit ang Diyos ng isang katawan na punong-puno ng kasalanan at walang pagsisisi. Pwede ka nang galing sa kasalanan, ngunit meron kang ginawa para magamit. It's either na ikaw ay nakipag-deal o kaya nakipagbagay sa Panginoon at sinabi mo, Panginoon, baguhin mo naman ako, gagamitin ko yung katawan na ito para sa iyong kaluwalhatian or otherwise may pagpalo. May mga pagtapik ang Panginoon sa'yo para magising ka at sabihin mo, nagkulang ako. There's something wrong.
At hindi ka magiging maligaya sa iyong buhay kapag yung katawan na ito ay hindi nagamit sa kapurihan ng Panginoon sapagkat nakapakinig ka na ng Word of God at may conviction at may konsensya ka. Ito yung binigay ng Diyos sa tao, yung conscience, knowing the good and evil. Nakakarinig sagot tayo sa mga taong wala kang konsensya. Meron po. The mere fact na alam mo ang masama at mabuti, it is clear state that you have a conscience. At yun ang sinasabi ng Panginoon. Anak, mali. At kapag tama naman ang ginawa, ayos ka. So there must be a living sacrifice. Sa lumang tapang kasi, dead sacrifice ang kanang inihandog eh. Sabi ng Bible, sawa na ako sa mga patay na paghahain. Yung patay na paghahain na yun, lahat ng mga inihain nila galing din naman sa Diyos eh. Sabi ng Psalms chapter 24, the earth is the Lord's and the fullness thereof. All living things, the Creator, the cattle, and the birds from the air, lahat yan galing sa Panginoon. At kung yan ang ihandog mo, galing din naman sa Kanya, no bearing at all. We are just exercising futility sa ating buhay. Sapagkat hindi yan ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay isang requirement. Your life must be a living sacrifice. Kaya may ihandog yan. Pag may hina ka na, pag may sakit ka na, pag inutil ka na, now is the time, chance. Nung nirequad ng Diyos na ihain si Isaac ng kanyang tatay na si Abraham, walang bargaining. Walang pagtatanong. It was a perfect sacrifice because of his volitional will. Yung bang hindi na, walang pag-aalilangan ng Diyos ang siyang humingi. The day synchronized, naglakad sila papuntang Mount Moriah. Dala-dala yung mga kahoy. Naghanap si Abraham ng isang altar at doon ay tinali yung kanyang anak, si Isaac. Ano ni Abraham na may magaganap eh? Hindi malinaw sa kanyang isip kung ano ito. Ang alam niya lamang si Isaac ay isang regalo para sa kanya na kailangan i-enjoy niya sapagkat ito ay isang gift para sa kanya for long-lasting 25 years of prayer. Asking for a male son. At ganun-ganun na lamang kukunin niya. No way. Because of that, yung willingness ni Abraham, tinali, inayos yung apoy, kumuha ng altar, sabi ng anak na inosente, Father, the fire, the night, where is the offering? Sabi ni Abraham, God will provide. Simpleng-simple. May pangangailangan tayo. Pag yung relasyon sa Panginoon ay matuwid, God will provide. Tayo nga, yung mga lalo mga kapampangan, pag nag-birthday yung anak, pag nag-7 years, nag-12 years, di ba? Nag-18 years. Pinangutang nila yan para na makapaghanda. Kahit nga kay Bombay na, tatawagin si Bombay, makautang na at may paghanda ng anak. It's sometimes wrong, wrong practices. Lalo na kaya yung Diyos pa nagulumalang ng lahat at nagmamiari ng lahat, hindi niya ba kaya ibigay? Titipirin ka ba ng Panginoon kung ang puso mo ay sa Kanya?
Ulitin ko yung aking matagal ng illustration, yung isang kapatiran namin. Ang pangalan ng Brother Joy, kumpare ko yan eh. Anak yun, nag-birthday yung anak, alam niyo pa, may dala-dala siyang bisikleta, 3 gulong. Pinasan niya lang, wala siyang pambayad sa tricycle eh. Sabi ko, Brother Joe, saan ka pupunta? Saan galing yan? Ano yan? Sabi niya, birthday ng anak ko. Sabi niya, yung inaanak mo. Ireregalo ko sa kanya kasi gusto niya yung bisikleta. Pawis na pawis yung tao. Paano lang ibigay yung regalo? Para sa kanya anak. Sabi ni Dr. Luke, kung yung aman yung sa langit ay nagbibigay ng mabuting bagay, ay yung inyong masamang ama na nagbibigay ng mabuting bagay, lalo tigitan yung ama na nasa langit na kaya bigay ng lahat ng bagay para sa inyo. Romans chapter 8, sabi doon, kung ang lahat ng bagay ibinigay na sa inyo at pati ang kanyang bugtong na anak, ibinigay na, ano pa ba ang hindi niya kaya ibigay? Lahat, wala na eh. You know, Charles, sometimes the decision is very hard. Kapag nag-require ng Panginoon ng mga masakit, we make a bargain sa Panginoon. Sometimes we question the Lord. Why me instead of what is? Bakit ako? Kaya ano ang gusto mong ituro sa akin? Parang naman sabi nun ay holy and pleasing. Yung katawan na kinakailangan niyan ay banal. Kaya-aya, o katanggap-tanggap. In the sense na ginagamit mo sa kalwalhatian ng Panginoon. Yung katawan na yan ay nirequire ng Panginoon na kapag araw na linggo, sumamba ka. By all means, kundi ka pwede rito, kundi pwede sa simbahan, pwede naman sa sambahay, sa bahayan. Simbahayan. Yung mga kapatid natin na hindi natin, simbahayan, nagsisimba sa bahay. Gawin mo. Feed mo ng Word of God. Maging katanggap-tanggap. Sapagkat sabi ng Bible, don't you know that you are a temple of the Holy Spirit? And God lives in you? And the temple is yours. Ito parang katawan na ito, isang sisidlan ng banal na Espiritu. Nung tinanggap ng Panginoon at ikaw ay na-born again, yung templong yan, yung katawan na yan, nagkaroon ng dalawang nature. Isang sinful nature at yung isa ay divine nature. Yan dalawang yan ay hindi magkasundo. Palagi yan nag-aaway. Sapagkat contrary with each other. Sabi ng Bible, Romans 8, they are, or Romans chapter 3, they are enmity with each other. Magkaaway yan ever since. Ibang gusto ng laman at ibang gusto ng Holy Spirit. Ngayon, ikaw ang siya magpapasya kung sama siya, kung ano ang susundin mo. Sinful nature or your divine nature. Kapag sunod mo yung sinful nature mo, nag-grieve ang Holy Spirit at sabi ng konsensya mo, bali anak, hindi dapat. Sapagkat ikaw ay temple na ng Holy Spirit. Eh pagkatapos mo gawin yung kasalanan to, nagkakaroon ka ng conviction at conscience. And sabi, Lord, pagkamali ako. Ito yung naranasan ni King David nung ipinapatay niya si Uriah at sinipingan niya si Bathsheba. Nagkaroon siya ng deep conviction. Sabi niya, nagkasala ako sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang ako nagkasala. Inisip mo ang aking puso. Create in me a clean heart, sabi, and renew the right spirit within me.
Cast me not away from your presence, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. And I will teach nation your goodness. Psalms 51. Pangatlo, and conform to the worldly pattern. Yung tukso, dami. Nagkalat, nakapaligid lang dyan. At saka magpunta may tukso. Yung tukso ay kinakailangan pagtagumpayan. Sabi ng 1 John chapter 2, 15, 16, love not the world, neither the things that are in the world, for whosoever love the world, the love of the Father is not in him. Loving the world is lust of the eye, lust of the flesh, and pride of life, which is in the world. And God is not glorified because of that. Pangapat, and lastly, transform by the renewed mind. Change. Tanggalin, ayusin, baguhin sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Itong utak na ito may problema ito. Hindi renewed. Pwede ka maborn again ng mind mo hindi renewed. Hindi binago sa pamamagitan ng Holy Spirit ng salita ng Diyos. Minsan yung pagdalo, ang tagal. Kasi hindi renewed ang mind. Imbis na enjoy mo yung presensya ng Panginoon. Hindi. Yung focus mo, wala. Ang nasa isip mo, yung mga problemang nasa bahay, anong ulam, baka yung plancha nakasaksak. Yung aircon pa hindi napatay. Anong pagkain yung aso namin? Maraming lalaman. Walang focus. Pagdating sa loob ng iglesia, sabi ng awit ay, let's forget about ourselves and concentrate in Him and worship Him. Pabayaan natin yung 2 oras na nandito tayo, i-catch ng Panginoon lahat ng ating attention, either your ear, your eye, and your heart. Pag dito pa sa loob ng iglesia, hindi ka na makapag-concentrate, may problema ka na, lalabas ka na, hindi ka na feed. Yung cup ng, sisidla mo sa iyong puso, hindi na puno. Still empty. To move on, let us understand God's perfect will. Sabi doon sa verse 2, able to test the will of God. We have to test if it is the will or the will of Satan. Misa kasi hindi mo maintindihan, ito ba'y kalooban ng Panginoon? O baka naman damdamin ko lang. Kinakailangan maging malinis tayo doon sa lahat ng mga bagay na alam mong dinadaya ka na, yet nagpapadaya ka pa rin. Ang mga kapalaran ng mga mananampalataya hindi nakasalalay po sa mga bituin, sa mga bara, sa buwan ng kristal, sa punsoy, at kung ano-ano pa. Unang-una, kinakailangan wala tayong kinalaman sa mga bagay na ito, sa mga pangkukulam, sa mga panggagancho. Dapat malinis ang isip mo sa mga bagay na yun. Nasa ka na matest mo na ito yung kalooban ng Panginoon. Free from any things na pwedeng mang-agaw sa iyong concentration sa Panginoon. Nasa ganun. Ma-detect mo ito yung kalooban ng Panginoon sa aking buhay. Ano, nais mo, Panginoon? Nung kinausap si Isaiah ng Panginoon at siya'y tinawag, sabi niya,
Magsalita ka, Panginoon, ang iyong lingkod ay nakikinig. Nung si Samuel ay tinawag ng Panginoon, 3 times ay nagtanong siya kay Eli. At sabi ni Priest Eli sa kanya, narito ang iyong lingkod, nakikinig. Sa Isaiah ay sabi, here am I, Lord, send me. Here am I, Lord, I'm listening. Pangalawa, able to approve the will of God. Pagkatapos yung matitek ay alam mong ito na yung kalooban ng Panginoon, kinakailangan mo ng gampanan ito. Sometimes mabako, minsan madilim, minsan masakit. Hindi lahat ng smooth sailing ay kalooban ng Panginoon. Mamaya i-explain ko kung bakit. Pangatlo, pleasing and perfect will of God. Kaaya-aya, katanggap-tanggap, at ganap ang kalaban ng Panginoon. Si Abraham ay nag-sacrifice yung the best sa kanyang buhay. Ang pinakamahirap sa Panginoon pagka yung request niya na i-sacrifice mo yung pinakamamahal mo. Yung buhay mo, hindi ka mabuhay na kung wala ito. Yung mga bagay na napakalapit sa puso mo, na pwede kang mamatay kapag hindi ito, wala ito sa iyo. Sino kayo sa mga kabataan dito, pat nang-usap ang Panginoon, sabi niya, yung cellphone mo na nangagaw sa aking pagsamba mo sa akin, ibigay mo. Bigay mo kay pastor, gagawin niyo kaya. Hirap, no? Kasi mga millennial ngayon, pagising sa umaga, alam niyo, tak, tak, tak. Kaya ito, gamit na gamit sa mga kabataan ito eh. Putulin mo na yung 4, wag lang ito. Yung mga kabataan kahit natutulog, nakapikit yan, kayang-kayang mag-text niyan nang walang tinginan. Ano kaya pag yun ang required ng Panginoon sa iyo? Hirap. Ulitin ko po ulit, last Sunday, nabanggit ko po ito, 4 na bagay po na nais ng Panginoon na you have to flee. Unang-una, idolatry. Minsan, nang dahil sa idolatry, it's either artista, pwedeng laro, NBA, PBA, pwedeng party-party, anything na pwedeng umago ng iyong attention. Pangalawa, adultery. Pangatlo, youthful lust. Pang-4, fornication. Pang-4, materialism. Hirap. Pag nag-require ng Diyos, masakit. Kanina bagay ni Stabiki, yung mga Macedonian. Sabi doon, first, they gave themselves to the Lord. They gave themselves to the apostle. They gave their possession to the church. Because of strong conviction ng Macedonia sa kabila ng kanilang kahirapan. Todo na ito, pati pato. Kinaya. Dapat na bagay pa na nais kong intindihin natin. Understand God's different kinds of will. Unang-una yung ang bawat sa ay merong tinatawagan Diyos na perfect will sa atin. Asawa para sa iyo. Sa pag-asawa, ka magmamadali. Pag diyan ka nagkamali, problema.
Kamali ka na ng kurso, huwag lang sa pag-asawa. Kurso kasi makarecover ka pag sa pag-asawa, hindi mo pwedeng i-divorce yan eh. Wala pang divorce dito. Lord, siya na ba? Hindi, sinabi ni Lord. Lord, hindi. Mali ka naman doon, Lord. Gusto ko siya. Pangalawa, His permissive will. May mga bagay na alam mong mali, pero gusto mong gawin eh. Kasi gusto mong enjoy yung designing yung puso. Halimbawa, si Sarah at si Hagar ay nagkunay para magkaroon ng anak, si Abraham. Pinaintulutan ng Panginoon yung mga bagay nito sa buhay nila. And yet, that is wrong. Sapagkat may pangako ang Diyos na bibigyan sila ng anak. And yet, yung patience na wala. Sa paningin nitong si Sarah, we are running out of time. Unang-unay, bawag ako, pangalawa, matanda na ako. And so, I had to do my own will in my own little way. Finding out, she was wrong. And consequences, nung siya nabigyan na ng anak, yung anak niyang si Ismael, ni Abraham kay Hagar, inaapi si Isaac. Kasi mas malaki eh. Anong ginawa ni Sarah? Sabi, palayasin mo na yung alipin natin niya. Kawawa yung anak natin. Alam niyo po, pinalaya si Hagar. Si Hagar binigyan po ng pagkain for 3 days na ubos. Nung maubos na ito, umiyak si Hagar. Sapagkat yung kanyang anak nagugutom. At dahil sa pagkakamaling yun, ang Diyos ay naging mabiyaya pa ng sabi kay Hagar, pagpapalain ko na ng iyong lahi because of Abraham. Ang problema, si Hagar, iyan yung mga kalaban ng bansang Israel na hindi nagpapatahimik sa kanila. Ito po yung mga allied ng mga Muslim sa Middle East. Pangatlo, providential will. Ito makinig po kayo. Ang providential will ay it is the ability of God to free or save you from any disaster. Tingnan niyo po. Si Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi sumamba doon sa isang ribulto na alam nilang mali sapagkat it's either you die, you burn, or bow. Pinili nila yung burn. Anong ginawa siya? Pagkat may decree, yung si Shadrach, Meshach, Abednego, itinapon doon sa hurno na 7 beses na pinainitan. Hindi ko alam paano nangyari 7 beses. Ibig sabihin, extremely hot. Napakainit. Pwede naman ng Diyos na hindi sila itapon doon, pero pinahintulutan silang itapon. Why? Sa paggusto ng Diyos na ma-highlight yung kanyang gagawin sa lahat ng mga nagtatapat sa Kanya. Kung hindi sila itinapon doon, wala namang miracle na nangyari, hindi na itapon eh. And yet, pinayagan ng Diyos na itapon sila doon to the extreme na hindi nila maranasan yung sobrang init na yung nagbukas ng hurno na napakalayo, yun ang namatay. Lumabas yung 3 Shadrach, Meshach at Abednego, sabi, ni hindi nangamoy usok ang kanilang katawan. They remain fresh and green. Last week's sermon. Daniel ay tinapon doon sa lion's den na sobrang gutom ng mga leon. At yung hari kasi sapagkat mahal niya si Daniel, magang-maga pa lang, binisita niya na si Daniel. Sabi ng hari, Daniel, buhay ka pa ba? Daniel, hindi kinalmot ng mga leon. Sa loob ng kulungan ng mga leon.
Isang Daniel na nananalangin, ang maasa na siya ililigtas ng Diyos. Bakit siya pinintulutan itapon sa Diyos? Pwede naman hindi. Sapagkat yung tinatawag na providential na will naman, yung paraan ng Diyos sa kanyang pagliligtas, makita ng yung mga mata upang sa ganun. I-highlight yung kanyang kalwalhatian at kanyang kalilingan. Bakit kinakailangan pang mamatay ni Lazaro ng 4 na araw, samantalang pwede mang 1 araw, 2 araw, 3 araw, 4 na araw. Yung pang-4 na araw kasi yung katawan ng tao, naglalangis na yan, nagsasabaw na. Yung baga sa sinangin na iniinin ka na. Lumalabas yung makatas mo. To the extreme na pabulok ka na, mabaho ka na, at yung mga uod, yung mga tawag sa uod na to, yung kumakain ng laman. Magot, nakahanda ng mabuhay para kainin yung laman. And yet, God never forget or allow the things to happen. Nung sinabi ni Jesus Christ, Lazaro! Yung katawan ni Lazaro, yung kanyang mga vein, yung mga ligament, yung mga tendons, yung mga flesh, yung buhok. At higit sa lahat yung na-restore. Siguro sabi ni Lazarus, ano kayong boses yun? Kilala ko yun kasi kaibigan ko yun ng mahabang panahon at tinatawag na ako. Ngayon, Lazarus na lumabas ng punong-puno at balot na balot ng puting linen. Mabaho? Hindi. Sariwa? Yes. Why? Kasi yung Diyos ng mga patay at ng mga buhay ang siyang tumawag eh. Yung Panginoon ng mga Panginoon lang naman, yung gumawa lang naman ng langit at lupa, yun lang naman tumawag. Pag tinawag ka na ng Panginoon para ihandog na yung katawan mo, nako. Bigay na. Yan ang keme-keme. Yan yung tinatawag na providential will ng Panginoon. At pang-4 ay submissive will. Yung malapit ng dumating yung oras ng Panginoon, sabi ng Panginoon, Father, kung pwedeng lumagpas yung sarong ito, but not my will, it will be done. Ang kalooban mo. Kaya nga doon sa Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Let this mind be in you, which is also in Christ Jesus, being in the form of God, though He is not get the equality of God. But He humbled themselves and obedience even unto the death. And His death, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, for the glory of God the Father. He completely surrender and submit to the Father's will. Yun yung total submission sa kalooban ng Panginoon. Magkakwento lang po ako sandali. Hindi ka lang kung napanood niya na ito, yung last lecture ni Randy Pouch. Si Randy Pouch ay isang teacher sa isang university. I think, Carnegie, University of Carnegie. He was found out na meron pong pancreatic cancer. At binigyan siya ng tanin ng doktor na mabubuhay lamang ng from 3 months to 6 months. Dumating yung panahon na siya ay to the point of death, malapit na siyang mamatay, ay may pastor na nagpatanggap sa kanya at tinanggap niya ang Panginoon bilang tagapagligtas. Death-bed conversion. At himala, siya po ay lumakas at nagbalik sa normal. At siya po ay nagkandak ng tinatawag na last lecture. Panoorin niyo po yan sa YouTube. Last lecture ni Randy Pouch.
Yung kanyang lecture ay composed of his dreams, his childhood dreams, yung kanyang mga pangarap na habang nagkwento siya, punong-puno ng mga patawa. May mga insight na siya itinuturo. At siya kinagiliwan. Yung huling sermon niyo, kanyang teaching, binidyo, bago siya mamatay. Si Randy Pouch ay namatay at the age of 47 na nag-iwan ng 3 anak. Bago siya namatay. Yung kanyang last lecture ay pinanood ng 64 million viewers. At yung kanyang libro na yung kanya sinulat ay nagbenta ng more than 10 million copies sa New York alone. Ano ibig sabihin nun? Nag-iwan siya ng napakalaking pera sa kanyang pamilya. Before he died. Yes, namatay. Pero yung kanyang pamilya, very much secure. Napakaganda kasaysayan. Please, panoorin niyo po. The last lecture. Ang pamagatan. Alam niyo po, kung minsan ang hirap unawain pa paano yung in view of God's mercy. Sabi ng Lamentation 3:23, they are new every morning. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. Hindi nag-expire. Laging bago ting umaga. Ting umaga, nung gusto mo, bagong kulong kape, bagong lutong pandesal, bagong lutong sinagan. Yung grace ng Panginoon, ganun katindi. Yung kanyang mercy. Na kung meron mga bagay na pinahintulutan ng Panginoon na mangyari sa iyong buhay, for sure, merong lesson of life, nag-glorify yung kanyang pangalan, at magbe-benefit yung iyong iiwan. Minsan nag-uusap kami ni Mami, sabi ko sa Mami, ba't natatakot ba kayo mamatay? Sabi ko sa kanya, 86 na kayo eh. Sabi sa akin, ba't ikaw? Sabi ko, hindi ako takot mamatay. Natatakot ako yung mga iiwan ko pag ako'y namatay. Kasi darating din yung mamamatay ka eh. Kapitbahay nga namin, 20 ilan din? 24? 24 lang. Ang lakas-lakas. Umuwi lang sa Zambales eh, namatay na. At yung mga barkada niya, isa si Mark, nag-iiyakan sila. Wala naman masyadong ginawang nagsasama-sama lang Nag-iiyakan at ilang gabi sila mga puyat. Eh di lalo na siguro ko. Magyabang ako konti. Kanti lang naman, patawarin niyo ako. Una pa nga nakabasa nito sa akin si Pastor Rene. Binati pa ko doon sa Facebook ni Pastor Kino. Thank you sa mga taong naging bahagi ng aking buhay at ng aking ministry. Yan, mga picture kami doon eh. Ako po yung pang 21, 3 doon patay na. Si Pastor Kino ay isang sinasaduhang lingkod ng Diyos. Napagsentan sa atin yun. Andun yung mga naging bahagi ng buhay ni Pastor Kim. Yung huling-huli, pangalan ko po. Sabi ko, Ma, nagmalaki ko sa asawa. Ma, kasama ako sa naging bahagi pala ako ng buhay ni Kino. Pero sa akin masaya siya. Yung siyang hindi kayang bayaran ng pera. Kahit masaya na, higit pa sa 10,000, siguro kung 11,000 baka lagpas, pwede na. Ibig sabihin,
unspeakable joy. Yung makahipo ka ng isang tao na alam mo na naging bahagi ka ng buhay niya. Accomplishment. Panginoon, pagyabang, pamisa-misan na, hayaan niyo ako magyabang. Sa kabeta. Yung pangalan si Deco, si Pastor, si Deco. Pastor, sabi niya, kumasa na. Hindi ko na nakilala kasi kalbo eh. Nagpakalbo. Hindi kilala. Tapos napakilala ko siya. Pastor, nagkaroon ng revival kila Pastor Nesty. Kayo ni speaker, sabi niya. Yan niya bang backslider ako noon? Kaya ako nandun kasi pumunta ako sa club. Pero napadaan ako doon kapag merong gawain. Ngayon basta sabi niya, pastor na ako. Siya ay pastor ngayon ng Victory Christian Church sa San Matias. Yung makahipo ka ng buhay, yung katawan na ito ay nagamit para sa kanya. Wala yan. Yung mga tao, ang Japanese Imperial Army, meron silang tinatawag na harakiri. Ito ay isang code of conduct na kapag ikaw ay nakapina, either na yung aeroplano, yung pababagsakin mo doon sa barko, o kaya doon sa kuta ng mga kaaway, ang tawag doon ay harakiri. Yan silang ganun paniniwala. Bago ako magtapos ay meron po akong nice na ikwento. Ang pangalan niya po ay si Lieutenant Hiroo Onoda. Si Hiroo Onoda po ay isang lieutenant ng Japanese Imperial Army na nagtago ng 30 taon sa Canlubang Island sa Mindoro. 30 years. Kapag wala na siya makain, ay mababa siya doon sa kuweba kung saan siya nagtatago ng 30 taon. Siya na lang naiwan eh. Yung kanya mga kasama, sumuko na lahat. Sa kanya isip, baka hindi pa tapos ang gera. 30 years. Pag wala siyang makain na, mababa siya para magbukas sa mga paminggalan ng mga kapitbahay nila doon para kumain. Yung bababa siya, so yung kanyang damit at yung kanyang daladalang bayoneta. 30 years. 1974, under President Marcos, ay nagsuko na siya ng kanyang, wala na siya makain eh. Alam na lahat na pag dumarating na siya, nagtatawa na yung mga aso at wala siyang pwedeng gawin. Suko na siya. Siya po yung umuwi doon sa Japan na tinawag po siyang hero. Tamang-tamang pangalan niya, Hiroo Onoda. Pinaranglan siya. At dinesign niya magbalik sa Pilipinas ulit doon sa Canlubang para magturo doon sa mga kabataan ng how to master the jungle fighter. Jungle survival, I mean. Namatay po siya at the age of 91. Sumulat po siya ng isang libro. Ang mga kanyang na libro. Never surrender. Ang taon to. 30 taon nagkamali ng desisyon. Yung kanyang mga kasamahan, nandun na sa Japan, nag-enjoy na ng buhay, samantalang namuhay siya. Bunong-bunong ng hirap. Sapagkat ayaw sumuko. Ang daming Kristyano, ayaw sumuko pa. Hirap na ayaw pa sumuko. Parang yung pagsuko ay napakalaking deal sa kanila. Samantalang pagkatapos mo sumuko, yung privilege ay enjoy mo pagkatapos sa lahat. Alam niyo po yung mga Muslim yung tinatawag na suicidal bomber.
Ito po yung mga trinain ng 2 years para yung kanilang buhay ay kanilang ialay para sa kanila pong adhikain. Yung 911 sa New York, yung isa po ng piloto ay nag-aral pa po dito sa Clark. Pagkatapos graduate ng pagka-pilot, ang kanilang pong utak ay wasakin ang pinakasentro ng New York City, which is the World Trade. How dedicated themselves para lang sa layunin. Dito po ako magwawakas. Sa Africa ay meron tinatawag na mga voodoo teaching, mga isang uri ng pagsamba na naniniwala sila ng tuwing kabilugan ng buwan ay nag-aalay sila ng isang sanggol para ipakain sa baya. Sapagkat nagkaroon ng maraming salo doon, mga kanilang mga pananim ay sinisira at yung kanilang mga alagang mga hayop ay namamatay. Finding out na meron pa lang isang malaking buhaya na kumakain ng mga ito. Ang ginawa ng witch doctor doon ay sinubukan mag-alay ng unang mga hayop at to the point na dumating na yung anak na yung kanyang inaalay tuwing kabilugan ng buwan. At habang yung mga miyembro ng budong ito ay tonto kapag kumakain yung kanyang buhayan, yung Diyos nila kanyang buhayan ng sanggol, yung ina naman ay iyak ng iyak sa pigat. Sapat inihalay ang kanyang buhay ay isang buhayang napakalaki. Bago po magtapos, kanino natin iaalay po yung ating buhay? Kompleto yung katawan, pero yung buhay hindi mayalay. Sa segment nga po ng yung mga putol ang mga 4 ay putol ng paa, 3 ay artificial ng mata, isa po doon CPA, 3 po doon nanalo ng 2 doon ay nanalo ng gold medal sa Paralympic at isang silver. Galing. May kapansanan, pero ito pa yung panalangin ni Paul sa mga taga-Thessalonica. Ito kung sabi niya. 1 Thessalonians 5:23. May the God of peace sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who called you is faithful and He will do it. Yung tumawag, sabi doon, ang ganda ng huli, ay tapat at gagawin niya lahat para sa iyo. Anong requirements ng Panginoon? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable purposes. And be not conformed to this present world. Yung salitang conformed sa BJ Philip, sabi niya, don't let this present world squeeze you in its old form, but be transformed by the renewing of your mind, that you may be able to prove what is that good, perfect, and acceptable will of God. That's the choice is yours. And we are responsible of our body. Sa akin pong buhay bilang pastor, ang dami ko pong dapat pasalamatan. Mga leader na sumuporta sa akin, hindi na ako mag-mention ng pangalan. Baka may makaligtan ako. Yung aking pong maintenance hanggang ngayon, hindi pa bumibili ng gamot. Pagkat meron pong mabuting kalooban na nag-sponsor. Isang lingkod po ng pastor na nagtagumpay na nasa somewhere in Middle East. For so many years,
Sinuplihan po kami, bless kami ng 3,000 monthly for so many years. Hindi ko na alam kung gaano katagal yun. Sapagkat 10 years na sila doon sa Middle East ay natanggal na siya sa trabaho para maglagay ng mga national at siya na panibagong trabaho. Sabi niya, Pastor, pasensya na, sabi niya, lumit na yung sweldo ko, start na naman ako sa bago. Sabi ko, sobra-sobra na ako. Siya ngayon ni Pastor sa, yung ko kung Doha. I'm not sure. Yung pong biyaya ng Panginoon, napakasagana sa aming buhay. Sabi nga, hindi po kami mayaman, huwag niyo po akong utangan, hindi po kami mayaman. Pero masagana ang aming buhay. Iba yung maswerte at iba yung iba naman yung pinagpala. Maswerte kayo base sa swerte, pero pinagpala ka, Diyos. Siya nagbabantay sa iyo. Okay, maraming pagkakamali, maraming palpak. Pero alam ng Diyos yung puso. Diba pag nakagawa ka ng mga kapalpakan sa iyong buhay, tatayo ka para ituwid. Walang sino man sa mundong ito, sa ibabaw ng mundong ito, na pagkatapos madapa, hindi na bumangon. Kahit bata yan. Kahit lumpo pa yan. Kahit yan ay bulag. Pag nadapa yan, tsak yan, babangon yan. Kasi nature niya yun eh. Hindi siya tigalupa, hindi siya matutulog doon. Hindi siya mabubuhay sa pagkakadapa. His nature ay tatayo yan. Either na maghintay yan ng tuturo sa kanya, pero tatayo yan. Naalala sa kanya, pero tatayo yan. Kasi nature yan tumayo. May pagkakamali, yes. Pwedeng ituwid. Pag hindi mo tinuwid, may consequences kang naranasan. Bakit mo pahintayin yun? Pwede naman hindi. Diba? Ba't pahintayin yun? Ang sarap-sarap mag-enjoy. Yung Romans chapter 6:23, ito po yung tunay, nakahulugan po ng mention ng Panginoon. For the wages of sin is death. Yun tayo dapat Period. Pero hindi tinapos. But the gift of God is eternal life. Through Jesus Christ, our Lord. Huwag kang hinto doon sa for the wages of sin is death. Pag doon kami ito sira ang buhay mo. May kasunod pang sentence but the gift, regalo. Sino sa inyo ang ayaw na regalo? Sino sa inyo ang gusto ng regalo? Magsabi nga ng amen? Lahat tayo gusto ng regalo. Sa Pasko, wala pong timba. Kasi may COVID Pero pag sinabi ko, sa Pasko, may timba tayo. Pwede mo marinig ng amen? Wala. Yun pong dalawang nag-amen, yun lang po bibigyan natin ng timba. Kasi gusto natin regalo. Yung aming apo, binigyan ng regalo yung isa, yung isa man lang regalo, galit na galit yung isa, yung mas maliit. Kasi wala siya regalo. Lalo na kayo. Pag inyong kapitbahay ay niregaluhan, anong naramdaman nyo? Inggit. Kasi gusto nyo rin ng regalo, walang taong ayaw ng regalo. Pero ang Diyos, niregalo niya kanyang anak, niregalo niyang Holy Spirit, niregalo niya kanyang mga pangako, niregalo niya yung buhay na walang hanggan.